Amen. So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ngayon naman, ang schedule natin ay week 45, day 5. So magbasa na tayo ng mga Bible verses. Who then is the faithful and prudent slave, whom the master has set over his household to give them food at the proper time? Blessed is that slave whom his master, when he comes, will find so doing. Truly I say to you that he will set him over all his possessions. Amen. So itong verse na ito, marami may gusto nitong verse na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi dito, napaka-linaw ng sinasabi tungkol sa isang unique na gawain na magdadala sa atin upang makatanggap ng gantimpala. So dito sinasabi niya, yung mga faithful at prudent slave. Faithful at prudent slave. So tayo kasi sa sambahayan ng Diyos, meron tayong katayuan bilang mga alipin. Ang alipin ay naglilingkod. At ang alipin ay dapat maging tapat, faithful. At matalino, alam niya kung ano yung mga dapat niyang gawin para ma-recognize, magresulta ng pagtanggap ng gantimpala. So yun ang sinasabi rito. At ang particular work, pakinggan ninyo, na binanggit ng Panginoon, kasi ang Panginoon mismo ang bumanggit nito. Yaon yung mga nagbibigay ng pagkain sa tamang oras. Sabi niya, yung mga nagbibigay ng pagkain, yung mga tapat at matalinong alipin na nagbibigay ng pagkain sa tamang oras. Sila ay itatalaga niya upang mamahala sa kanyang mga ari-arian. So ang italaga ay isang gantimpala. Ang italaga ay gawing hari. Mga siwa, mamahala. Ano yan? Yan ay ang paghahari sa darating na kapanahunan. So yun. So mga kapatid, nawa itong panahon na ito, maging tapat tayo at matalinong alipin. Nagbibigay ng pagkain sa tamang oras. At kung dumating ang Panginoon, nakita niya yan, abutan niya yan, ikaw ay tatanggap ng gantimpala. So pakinggan natin yung mga higit pang paliwanag dito. Sabi dito, the household is spoken of in Matthew 24:45 refers to the believers who constitute the church. To give them food is to minister the word of God and Christ as the life supply to the believers in the church. We all must learn how to minister the life supply to the household of the Lord at the proper time. Amen. So yung household na binabanggit dito, kung saan yung alipin ay tapat at matalino, nagbibigay ng pagkain sa tamang oras, nandun siya sa loob ng household. So yung household na ito, syempre, yan yung mga believer na siyang pinakakain natin. Yung mga believer na siyang bumubuo sa eklesiya. So yan yung household. Sinong pinapakain mo? Yung household. Yung mga believer sa loob ng church. Yan ang object ng ating pagpapakain. Amen. Tapos sinasabi dito, yung magbigay ng pagkain sa tamang oras. Okay. Okay. So, ang magbigay ng pagkain dito ay ang magministeryo ng salita ng Diyos. Yung pagkain nila, yung salita. Ano ang pagkain ng mga believers? Yung salita. So yan ang mini-ministeryo natin. Amen. At si Kristo mismo na buhay tungo sa mga mananampalataya sa loob ng eklesiya. So si Kristo kasi ngayon ay espiritu. At siya ay naisakatawan sa salita. Kaya kung tayo nagmi-ministeryo ng salita, ang nilalaman ng ating pagmiministeryo ay si Kristo.
Si Kristo mismo. Kasi may mga bagay dito sa mundo, pansinin nyo, may mga bagay na nakabalot siya o nakapaloob siya sa isang bagay. Halimbawa ako, magbibigay ako ng itlog. Yung itlog, meron shell. Hindi ko pwede ibigay yung itlog na walang shell. Ano sa ko lalagay yung itlog? Hahawakan ko. Bubuksan ko, lalagay ko sa kamay ko, ibibigay ko. Hindi. So, ang itlog may shell siya. Parang ganon. Pero ang kailangan ng tao, hindi naman yung shell. Kundi yung laman ng shell. Yun yung itlog. Kaya kailangan maintindihan natin, yung salita, ito ay ang panlabas. Salita, naiintindihan, naririnig, sinasalita, pinapaliwanag. Okay. Pero si Kristo ay nakapaloob sa salita. Habang miniministeryo mo yung salita, ang miniministeryo mo ay si Kristo na nais sa katawan sa salita. Kaya kung sasabihin mo, imiministeryo ko si Kristo, hindi solid yan paano mo siya imiministeryo. Ano ang pinaka gamit o material na ibibigay mo sa mga kapatid? Hindi naman maganda na basta bigyan mo na lang sila ng Biblia. Ayan, magbasa ka na. Ang pinakamaganda, ibigay mo yung salita sa kanila. Mula sa salita, matatamo nila si Kristo. So yan yung food. Yan yung food. So yan ang madalas ginagawa natin. Nagsasalita tayo. Nagmiministeryo tayo. No? Pero sa katotohanan, ang ating miniministeryo sa mga tao ay ang Panginoon mismo sa pamamagitan ng salita. Amen. So, yan yung ibig sabihin ng food. Amen. So, kailangan matutuhan natin gawin ito, yung pagmiministeryo ng tustos ng buhay sa sambahayan ng Diyos at the proper time. Amen. So, bawat isa kailangan gawin yan. Amen. Amen. So, tapos, ito naman yung pagpapatuloy pa. In Matthew 24:46 to 47, to be blessed is to be rewarded with the authority to rule in the manifestation of the kingdom. In the manifestation of the kingdom of the heavens, the Lord will set the faithful slave over all his possessions. This will be a reward to him. So, binanggit sa atin yung manifestation of the kingdom. Ang manifestation of the kingdom ay ang 1,000 taong kaharian, ang pagpapakita ng kaharian na darating. At ito ay 1,000 taon, millennial ito, millennial kingdom. At sinasabi sa atin, ang mabless dito bilang isang tapat at matalinong alipin, okay, ay ang matanggap ang pagpapakita ng kaharian sa darating na kapanahunan. 1,000 taong kaharian. Amen. At yan ay magiging reward sa iyo. Dahil faithful ka, tapat ka, matalino ka, ginagawa mo yan. Nagpapakain ka ng salita. Nagtutustos ka ng buhay. Sabagat ang buhay ay nakapaloob sa salita. Ang salita ay buhay at espiritu. At kapag tapat ka na ginagawa mo yan, pagdating ng Panginoon, gagantimpalaan ka niya. Bless ka. Makakapasok ka sa 1,000 taong kaharian. Yan ay ang pagpapakita ng kaharian. Ang 1,000 taong kaharian. So yan yung reward. Amen. So today's reading na tayo. In Matthew 24:45 to 51, the Lord charged us, commissioned us to minister something to His household. That is to the believers in the church. At the proper time, we have to minister food, the life supply to the Lord's people. Do not say that others have a gift of teaching to teach you the word of God and minister spiritual food to you, but that you do not have such a gift. All of the Lord's servants receive the gift for their commission. Amen.
So, ang magministeryo ng salita, ay isang charge, isang pag-aatas na iniatas ng Panginoon sa atin. Di ba? Magpakain. Kung naalala nyo, sa John, sabi ng Panginoon, mahal mo ba ako? Yung sumagot si Pedro, oo, Panginoon, pakainin mo ang aking kordero, ang aking tupa, pakainin mo, sabi ng Panginoon. Kung mahal mo ako, kung mahal mo ang Panginoon, magpakain ka, pakainin mo ang tupa, ang kordero. Diba? Yon, ang tupa, ang kordero, yun yung mga believer na isang pag-aatas na binigay ng Panginoon. Kaya lang kasi minsan tayo, dala ng ating makareligyosong konsepto, kasi nasanay tayo sa religion eh. Sa religion, wala ka namang ginagawa, nakikinig ka lang eh. Kaya tuloy ang nasa utak natin, nako, ako, kailangan ko ng mga kapatid na may gift para magturo at maturuan ako. Eh ako naman, wala akong gift na ganyan para magturo sa iba. Kaya pwede akong tumanggap ng pagtuturo, pero ako ay hindi pwedeng magturo. Sabi ko sa inyo, yung ganyang konsepto ay mali. No, yan ay makareligyosong konsepto. Nung binigay ang salitang ito, hindi niya ibinigay ito sa mga gifted o yung mga pastor o yung mga tagapangaral, mga ngaral. Hindi, ito ay binanggit niya ng diretso sa lahat ng mga believers. Dapat maging tapat kayo. Dapat maging matalino kayong alipin. Nagpapakain kayo sa loob ng sambahayan ng Diyos. Ibig sabihin, nagmiministeryo kayo ng salita. At kung ginagawa nyo yan, tatanggap kayo ng gantimpala. Itatalaga kayo para maghari sa loob ng 1,000 taon. Yun ang ibig sabihin nito. Kaya, alisin mo yung concept na wala kang gift para magturo. Kaya ka hindi nakakapagturo kasi meron kang ganyang klaseng kaisipan. Kailangan unang-una, alisin mo yan. Alisin mo yan. Tingnan nyo, maski sa sambahayan natin, nagtuturo tayo. Yung mga anak mo, maliit pa lang, tinuturuan mo na yan. Hanggat parents ka, meron kang gift na magturo. Tuturuan mo silang lumakad, kumain, magsalita, magbasa. Hindi lang sa school yan. Ako, naalala ko noon, nagturo ako ng batang maliit, paano magbasa. Natuto naman. Bago ko dinala sa school, marunong na magbasa. So, magturo tayo. Ang ibig sabihin, magtustos tayo. Yan ay isang pag-aatas na binigay ng Panginoon sa lahat ng mga believer. Huwag kang maniwala na wala kang gift. Hindi yan totoo. Diba? Yung magpakain. Magluto muna bago makapagpakain. Gift ba yan? Hindi naman. Yung iba, cook talaga. Trabaho nila yan. Pero kung gusto mo matuto, matututuhan mo yan. Yung iba nga, magsaing lang, di pa marunong eh. Kasi wala silang interest na matutuhan yan. Pero dapat lahat marunong. Magsaing, magprito ng isda, maggawa ng mga simpleng ulam, para may makain. Pero kung talagang pagbubutihan mo yan, pwede mo matutuhan yung mga maiinam na paraan ng pagluluto. Lahat pwede naman matuto. Lalo na itong bagay na ito na iniata sa atin ng Diyos. Amen. Whoever serves food knows the proper time. If you are serving food every day, you have to make breakfast, lunch, and dinner. In like manner, whenever we meet together, that is one of the proper times, the appointed times, for you to minister the proper food to the Lord's flocks. So, sabi rito, magbigay ka ng pagkain sa tamang oras. So, sabi niya, yung tamang oras, alam yan ng mga nagbibigay ng pagkain.
kung ano yung tamang oras. Hindi mo na kailangan sabihin sa kanila yan. Nagbibigay sila ng pagkain pag breakfast. Alam nila tamang oras yon. Lunch, dinner. So, alam niya yan. Kasi siya ay nagbibigay ng pagkain, nagpapakain. So, spiritually naman, tuwing tayo ay nagsama-sama, yan ay ang tamang oras para magbigay ka ng pagkain. So, ganyan. So, sa madaling salita, ang meeting time talaga ang pinakatamang oras. Anong gagawin mo sa meeting time? Makikinig ka lang? Hindi pwede yun. Dapat meron kang bahagi na maitustos din sa mga kapatid. Di ba? Kaya sa 1 Corinthians 14, sabi niya, whenever we come together, each one has. Sabi niya, bawat isa ay meron. Has a teaching, sabi niya. Has a prophesying. Has. Di ba? So sabi niya, bawat isa ay meron. Hindi maganda na wala ka. Ang dumadating ng basyo, yan ay kahihiyan. Para bang sa lumang tipan, pag nag-feast yung mga Israelites, bawat isa ay may dala. May dala silang harvest mula sa mabuting lupa. At ilalatag nila lahat yan. At yan ay magiging pagkain ng buong congregation. Saan galing yan? Sa dinala ng mga tao. Dala-dala nila yan. Wala namang pagkain doon sa pupuntahan nila eh. Ang kakainin nila ay yung dala rin nila. Kaya ang maghanda, magdala, magpakain ay isang spiritual na prinsipyo na dapat gawin ng lahat ng mga believer bilang pag-aatas ng Diyos. Amen. If I did not labor adequately in the word and came to speak to you, I would just be ministering to you a cup of coffee and some donuts. Sabi niya, mabuti na rin yung meron kaysa wala. Pero hindi yan proper. Hindi yan proper. Kung halimbawa, meron kang bisitang dadating at naka-schedule yan, hindi mo lang bibigyan niya ng kape at saka isang donut o kape at saka biskwit. O ito, may biskwit, bubuksan mo lang yung takip, ayan, kumain ka. Makakain din yan. Panawid gutom din yan. Kaya lang, ang tapat at matalinong alipin, naghahanda siya ng mas mainam. Dapat mayroong paghahanda. Di ba? Kasi ang iaahin mo sa mga kapatid ay ang salita, dapat meron kang paghahanda upang ang pagmiministeryo mo ay mayaman, masarap pakinggan, mayaman, meron kaming napapala. So, dapat pinaghahandaan yan, pinagpapagalan yan. Kaya, may kasamang diligent yan. Diligent. Ang diligent ay hindi lang masipag, kundi matyaga. Matyaga. So, patient. Kailangan para maihanda mo yung tamang pagkain. So, may mga ganung tao. Yan naman mga iba ay gusto maghanda pero tamad. Walang inihahanda. At least kung ayaw mo magluto, bumili ka ng masarap na pagkain sa labas, gumastos ka. Para ma-serve mo yan sa bisita mo. So, ganun din ang meeting time. Dapat meron kang paghahanda. Alam mo, ang topic ay itong MR. Basahin mo siya, pag-aralan mo siya. Paghandaan mo siya. Hindi mo naman kailangan magsalita ng ubod ng haba. Ako naman, hindi naman din pag sa ordinary meeting, hindi naman ako nagsasalita ng mahaba. Kapraso lang ang sinasabi ko. Pero, yan ay nanggaling sa aking paghahanda. So, ganun yan. Kailangan diligent kang maghanda. Hindi pwede yung instantly, anong meron dyan? Kakatake mo lang sa rep. Ang lamig pa, hindi pa nga nainit. Sineserve mo na sa mga kapatid. O yung mga tira-tira. So, alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon. Kasi minsan sa meeting, nakikita ko, merong mga tamad na maghanda, pero magagaling na yan.
Papakinggan niya muna yung mga sinasabi ng mga tao. Sinabi to, sinabi to, sinabi to. Mula doon sa mga sinabi nila, magkukolek siya ng konti-konti. Tapos yun na yung kanyang isi-serve. So ano yan? Ano yan? Ibig sabihin na, katulad ng isang kainan, potluck, hindi ka nagdala. Lahat ng mga tao nagdala. Anong gagawin mo? Kukuha ka ba doon sa mga dala nila? Konti-konti, konti. O tapos ito yung aking portion na kinuha mo naman sa mga dala nila. Hindi. Dapat meron kang dala. Diba? At mas mainam yung dala mo, mas mabuti. Hindi lang kung ano-ano na mga kung ano yung mga mura dyan. Yung best lagi, gusto ko sa love feast, yung dinadala ng mga kapatid, yung best talaga nila. Pinaghandaan nila, talagang yun ang, hindi natin pwedeng sabihin na mura o mahal, talagang yun ang maganda. So pag may handaan, physically, huwag kang mag-isip, ano ba mura ngayon? Mura sitaw ngayon, sitaw ang ihanda ko. Ano ba mura ngayon? Mura ang talong ho ngayon, brother. Bibili tayo maraming talong. Hindi. Kaya iniisip mo, ano yung best? Whether material or spiritual, lagi ka naghahanda ng best. Na pag natikman nila yung dala-dala mo, sarap ng mag-isang gali, sarap pakinggan yung sinabi ni brother. Nakatanggap ako ng isang doon, malinaw na pananaw. Sapagat yung hinanda niya minsan, pinagpagalan niya sa Panginoon, hanggang yan ang pinakita ng Panginoon sa kanyang i-serve mo. Ganon. Ang spiritual na bagay, mga kapatid, hindi lang ito narinig mo, kundi ito ay isang bagay na binigay sa iyo ng Panginoon, pinagpagalan mo, at damang-dama mo, ito yung gusto ng Panginoon na ibigay mo. Best yan, sasabihin ko sa inyo. Yan ang pinakamainam. Dala-dala mo yan. Bago mo nadala yan, nabuo yan. Nanggaling ka muna sa Panginoon. At ang ibibigay mo ay galing sa Panginoon mula sa iyong panalangin, mula sa iyong paghahabol. Yan ang best food. Pag mga ganyan, napaka-fresh ng dating, ramdam na ramdam ng mga tao na naggaling ito sa Panginoon. Bakit ito sinabi nitong kapatid natin, Oo, talagang naramdaman ko talaga. Nabusog ako. So ganyan, dapat ganyan tayo. Huwag tayo mamulot lang. At huwag ding ilabas mo yung mga dati mong alam. Wag yung mga, maski saan nila dalhin yung topic, marami na akong alam, marami na akong iba. Huwag yan. Wag yan. Kailangan, alam niyo sa pagkain, pinakamaganda yung bagong luto. Di ba? Kaya sa mga Chinese restaurant, yung mga short order, sila yung nag-umpisa niyan Yung mga short order. Bakit hindi sila nagluluto ng mga luto na? Kundi karamihan ay short order. Sapagkat yung bagong luto, iba ang lasa kesa naluto na. So dapat ang dala-dala natin, fresh, bagong luto. Naihanda ko to kanina bago ako nag-meeting. Kahapon, nagbasa na ako. Nanalangin pa ako. Binigay ito ng Panginoon. Ito ang dadaling ko ngayon. Wow. Amen. Amen. To cook a nourishing good breakfast requires your diligence. According to the context of this parable, the faithful one is the diligent one. Faithful here equals diligent, and slothful equals lazy. We must be diligent in seeking the word so that we could prepare to serve good food when we come to the meeting. Yan yung sinasabi ko. Prepare. May preparation ka. Hindi yung prepare na makinig muna bago merong masasabi.
Baka minsan, hindi mo nga alam yung topic, buong linggo, hindi ka nagbasa ng MR. Di ba, mapapakinggan ko, pauunahin ko na lang sila. Para pag nag-share sila, meron na akong alam i-share. Kaya, minsan, maski mag-speak tayo, mga kapatid, maaari merong eloquence na pakinggan mo, kaya mong i-connect yan, kaya mong magbigay ng ano. Pero walang buhay. Walang buhay. Walang freshness, walang pagpapanariwa. Walang espiritu. Kasi walang paghahanda. Amen. The eating time is the proper time. And the meeting time is the proper time. We have the proper time on the Lord's Day morning, on the Lord's Day evening, Tuesday meeting, Friday evening. The meeting times are the proper times when we all have to minister some portion of the life study to our folks, to our fellow believers. Amen. So, ang dami palang meeting. So, kung ikaw pumupunta lang sa Lord's Table meeting, ang dami mo nami-miss na mga meeting. Nakita ko yan, marami mga kapatid. Pag Lord's Table morning, ang dami. Pero yung mga nights meeting, katulad ng life study, yung ministry meeting, yung mga home meeting, ang dami meeting na home meeting, wala, hindi pumupunta. So mga kapatid, kailangan ma-alerto tayo. Na huwag tayo ma-branded na lazy pagbalik ng Panginoon. Pagsisisihan mo yan. Kapag mula sa bibig ng Panginoon, sinabi niya, tamad ka. Pagsisisihan mo yan. Kaya itong panahon na ito, meron tayong salita. Ang salita, hindi lang pagkain, kundi pagpapaalala. Mga babala na kung saan dapat mapagalaw tayo ng salita. Amen. To care for them is simply to feed them, to minister food to them. To the sinners, the proper food that we minister is the gospel of Christ. The nurses in the hospitals know that they must serve the patients with different meals. Different food is ministered to different patients to meet their specific needs. It is the same with us. The entire earth is a hospital full of sickness and full of all kinds of sick people. The church in a good sense is also a hospital full of sick people. Therefore, we have to minister different words to them at the proper time. So dito naman ang binabanggit dito, yung different food. Different food. Na ayon sa pangangailangan ng mga tao. Halimbawa, alam mo, ang iyong audience ay mga sinner. So, ang kailangan, ang i-feed mo sa kanila ay gospel. Para sila ay ma-regenerate. So, ganun yun. Alam nga naman na sinner ang kaharap mo. Tapos, ang iyong topic ay morning revival. Kailangan mag-morning revival. Hindi pa nga na-regenerate. So, ganun. Kaya, ang isang cook, dapat diligent siya at matalino rin siya. Halimbawa sa ospital, kasi sa ospital, ang mga tao dyan ay may mga sakit. May mga sakit. Iba-iba yung sakit niyan. Minsan yung mga ibang pasyente ay merong diabetes. So, alam nga naman na maghanda ka ng leche plan para sa kanila. Ice cream sa umaga, leche plan sa hapon. Ano pa? Minatamis na kung ano sa gabi. Nako, ibig sabihin, pag yan ang binigay mo sa pasyente mo, paano sila gagaling? Diba? Kaya sa ospital, inaalam pa nila yan eh. May mga food tech dyan. No? Inaalam pa nila kung ano ang pwede dito sa pasyente na ipapakain nila. O yung iba dyan, may heart attack, kakatapos lang atakihin sa puso. Tapos kung ano na, bibigyan mo ng steak. Baka matuluyan na yan. So, ganun din. So, sabi niya, yung buong sangkalupaan ay parang ospital. At ganun din ang eklesiya. Ang eklesiya ay parang ospital din.
O kung tayo ay bumibisita sa mga kapatid, merong mga salita na makakatulong sa kanila. Yun yung uri ng food na pwede mong i-minister sa kanila. So, ganon. So, ito ay nailuto sa pamamagitan ng Espiritu. At kung dumating sila, napapagaling sila. Kaya yung iba, pag nabisita, nabigyan ng tamang food, bumabalik napapagaling. Papagaling sila. So, ganun ang ibig sabihin nun. Kaya, tayo, na mga believer, hindi lang nagmi-ministeryo ng pagkain, kundi alam mo pa kung anong kailangan ng mga kapatid. At ikaw ay magaling ding cook. Dapat magaling kang cook. Hindi yung basta-basta kung ano-ano na lang ang sinasabi. Dapat alam mo kung paano ipuin ang mga tao sa pamamagitan ng salita. Sapagkat tayo, ang isa sa pinakamahalagang paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, ay ang pagmiministeryo ng salita. Kaya, importante nga alam mo dapat yung Biblia. At importante rin na constituted ka ng ministeryo. At ang pinakamahalaga, updated ka. At ang pinakamahalaga, dapat fresh ang iyong pagtatamasa sa Panginoon araw-araw. Upang paglabas ng mga salita, ito ay fresh, full of life, may liwanag, may pagpapalakas, may katotohanan, nakapaloob si Kristo bilang buhay sa mga kapatid. So, napakahalaga ng paglilingkod na ito. Amen. Amen. When you enter into your office, you must realize that this is one of the proper times to minister the proper food of the gospel to the unbelieving ones. Tingnan nyo, hindi lang ito mga full-timer. When you come to the office, ibig sabihin yung mga kapatid na nagtatrabaho. Pagpunta mo sa opisina, sino mamimit mo dyan? Mga unbeliever, mga kasamahan mo sa trabaho. O kung ikaw nagtatrabaho sa eskwelahan, mga teacher. Mamimit mo dyan, mga unbeliever. Di ba? So, maski saan ka pumunta, maraming unbeliever. Pati mga young people, pumunta ka sa eskwelahan, ang daming unbeliever. Lahat ng ito ay nangangailangan ng isang uri ng pagkain na tinatawag nating gospel of grace. Na pwede mong ipakain sa kanila. At kapag ito ay ginagawa natin, magkakaroon tayo ng bunga. Matutuwa ang Panginoon, malulugod siya. Dahil dyan, gagantimpalaan ka niya. Kaya, wala kang ligtas dito. Diba? Ang Panginoon, malinaw na pinakita niya sa atin, na isang araw tayo ay dudulog sa harapan ng Panginoon. Siya ang maging hukom ng mga mananampalataya. At huhukuman niya ang mga mananampalataya batay sa kung anong uri ng alipin sila. Diba? Sila ba ay tapat? Nagpagal? Ginamit ba nila ang kaloob ng Panginoon upang magtamo ng mga talento? O binaon lang nila sa lupa? Wala silang bunga. Wala silang bunga. Kaya pagdating ng paghuhukom, magagalit ang Panginoon. Hahatulan sila. Hindi sila makakapasok sa darating na kaharian. Kaya lahat ng ito ay paalala sa atin. Amen. Okay, so yung last part na to. In several verses, the writer in Psalm 119 tells us that he mused upon God's word. To muse on the word is to taste it through careful considering. Thus, musing is a kind of enjoyment. I can testify that most of the enlightenment I receive comes by musing on the word early in the morning. As I muse on the word, I think about it with much consideration in a detailed way. Kaya sinasabi sa atin, para makapag-ministeryo ka ng salita, siyempre magpagal ka sa salita.
At isang paraan ay ang musing of the word. Ang musing, hindi mo lang binabasa. You don't only read the word, but you are also musing the word. Musing. We have to muse the word. So kanina tinignan ko ano bang Tagalog ginamit natin dyan. Ang sinabi dyan ay nagninilay ng salita. Nagninilay. Minsan kasi kulang tayo sa mga salita. Actually, ang musing the word ay ang chewing the cud. Oo, chewing the cud. Halimbawa, yung mga animals, kinain nila, lalo na yung mga animals na nag-chew ng cud, katulad ng baka, kabayo, yung mga ganyan. Pagkakain nila dyan, mabilis nilang nilulon, pero maya ilalabas uli nila, ngangatain pa rin nila yan, ngata sila ng ngata. Or mas maraming beses nga silang ngumangata kaysa kumakain eh. Kaya pag nakita mo sila, halos bumubula-bula yung mga bibig nila, naglalaway sila, ngata ng ngata. Kung kulay green yung kinain nila, berde yung lumalabas sa kanila. Ganun ang ginagawa nila. Kaya healthy sila. Healthy ang mga yan. Kasi talagang tunaw na tunaw yung pagkain, kaka-muse, kaka-chew nila doon sa cud. Talagang halos digested na yan pag nilulun nila. Talagang ano na yan, na-absorb ng katawan nila. Yung musing the cud. Pero dito, musing the word. Sabi niya, nagninilay ng salita. Na tinuturing mo yung salita na parang pagkain. Ninanamnam mo siya. Tinatagalan mo sa bibig mo. Ninanamnam mo, nilalasahan mo. At kung kaya mo ibalik mo, nguyain mo uli, namnamin mo. Kaya yung iba, pag masarap yung kinakain, hindi agad nila nilululon. Ang tagal nilang inunguya yan. Talagang sinusulit nila yung lasa sa bibig nila. Ganun. Kasi meron mga iba kasi, hindi ko maintindihan, napakabilis kumain. Nag-uumpisa pa lang ako, tapos na, para nilulunan na nilulun. Ako kasi may katagalan kumain eh. Lalo na kung hindi naman talaga nagmamadali, matagal akong kumain. Oo. Kasi kung ano yung masarap, hindi ko basta nilululo ni chewing. Ngayon, pag ganyan ka sa salita, pag nagsalita ka, mayaman. Kasi yung salita ng Panginoon, hindi mo siya binasa ng mabilis. Inano mo muna siya, ninilay-nilay mo, ninanamnam mo, nilalasahan mo. Ini-enjoy mo siya. No? At mula dyan, nakakakita ka ng liwanag, pangitain. No? At yun yung sinasabi na you can taste the Lord. Okay? And then the Lord is good. Just taste and see. How would you taste and see the Lord? Through eating the Word na ninanamnam mo. Ganon. So, yan yung mga magagaling mag-serve ng salita. Hindi nila binasa ng ganun. Kailangan inano muna nila, tinunaw talaga nila yan. At sinabayan nila ng panalangin, pag-contact sa Espiritu, tumatanggap sila ng liwanag mula sa binabasa nila, nakakalikha sila ng mga pananaw. At mula dyan, nabibuild yung kanilang utterance para maisalita siya ng mas maayos. Alam niyo ang word, sasabihin ko sa inyo, nababasa mo siya para naiintindihan ng isip mo. Pero malalim siya. Kung hindi ipakikita ng Espiritu sa iyo kung ano talaga yung nakapaloob dyan, wala kang makikita. Kaya, gano'n. So, alam mo, bibigyan ko kayo ng testimony. Ito, nag-preview ako. Hindi ito basta dinampot ko at binasa ko at sinalita ko. Hindi gano'n. Hindi ko ginagawa yung gano'n. Meron 3 set dito ng preparation. Ito, ngayon ko lang sasabihin. Ang unang set ko, of course, magpe-pray muna ako. So, magha-highlights ako. Ibig sabihin, 2 color o 3 color yung pang-highlights ko.
upang malaman ko saan ako hihinto pag ito ay in-speak ko. Kaya makikita nyo, may mga kulay siya. Hindi ganun kabilis ito. So pagkatapos ako mag-highlights, okay, ang next naman ay i-study ko naman siya. Magpe-pray uli ako para ma-study ko siya. So ganun. At pangatlo, i-minister ko na siya sa harapan ng camera at magpe-pray pa uli ako bago ko siya ma-minister sa harapan ng camera. Kaya hindi ganun kabilis din. Hindi ganun kabilis. Kasi hindi naman ako magaling magganito eh. So kailangan ko pa rin ng time para i-prepare ito. So probably ang isang MR, I need about almost 2 hours para hanggang makumpleto siya. Oh, so, ganun siya. Kaya minsan, dahil sa busy schedule ko, putol-putol ko siya nagagawa. Noong umaga, nag-highlights ako. Hindi ko siya magawa agad. Oh, tapos isang time naman, doon ko naman siya binew. Tapos wala na akong oras. Tapos bandang gabi, doon ko naman siya i-binidyo, nag-speak. Oh, pero lahat ng yan, kailangan ng maraming prayer. So, mga kapatid, kailangan ganito ang ating labor. Huwag kang bara-bara. Pag ang isang cook ay bara-bara, natitikman niya ng mga eaters. Ako, medyo sensitive ako eh. Pag kinain kong isang pagkain, meron akong panlasa ng hari. Pero hindi ako maingay. So kaya mga kapatid, nawa maging mga mainam na tagapaghain tayo ng salita. At huwag kayong mag-alala. Ang inyong mga pagpapagal ay hindi magiging walang kabuluhan. Hindi siya walang kabuluhan. Aalalahanin niya ng Panginoon. Salamat Panginoon sa mga salita mo. Palagi mo kami binibigyan ng inspirasyon na kami ay maglingkod ng masaya, masipag, masigasig, at matalino sa lahat ng aming mga paglilingkod. Sapagkat ang aming mga pagpapagal ay hindi baliwala sa iyo. Salamat, Panginoon. Amen.